Breaking news, isang drone na may naka-attached na mga bomba ang pinalipad ng Iranian-backed militia sa US airbase sa Iraq. Ito ay hindi na-detect ng air defense radar ng Amerika. Bumagsak ito sa barracks ng mga troops ng Amerikano. Sa kabutihang palad, hindi ito sumabog ayon sa mga opisyal ng Amerika. Kabilang ang mga pangyayaring ito sa mahigit na 40 magkakahiwalay na pag-atake ng mga drones at rockets na pinalipad ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps laban sa puwersa ng Amerika na nasa Iraq at Syria sa nakalipas na isang buwan. Ayon sa Pentagon, ang mga pag-ataking ito ay dahil sa suporta ng Amerika sa Israel laban sa Hamas. Sa kabutihang palad, hindi gaanong gumaganti pabalik ang Amerika sa Iran dahil sa mga pagpipilit na maiwasan ang pagkakasangkot sa mga hindi pagkakasundo sa Middle East. Pero kahit ganun, pinapalaki ng Amerika ang kanilang presensya militar sa Middle East bilang pagpapahayag ng suporta sa Israel. Pinapakita nila ang kanilang suporta sa Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga armas, battleship, mga sundalo at mga jets. Ang CIA o Central Intelligence Agency ng Amerika at ang Mossad ng bansang Israel ay dalawa sa pinakabantog at pinakamagaling na ahensya kung pag-eespiya ang pag-uusapan. Matagal na rin silang nagtatrabaho ng magkasama at kung minsan pa nga ay sila-sila lang din mismo ang nag-eespiya sa bawat isa. Paano kaya natin ihahambing ang bawat isa sa kanila? Paano natin maikukumpara ang CIA sa Mossad? Ang mga bansang Amerika at Israel ay hindi lamang magkaalyado, sila ay magkaibigan din. Maging ang mga politiko sa mga bansang ito ay ipinagmamalaki ang halos ilang dekada na pagkakaroon ng espesyal na ugnayan na namamagitan sa kanilang mga bansa. Hindi rin maipagkakaila na may mga pagkakataon na ang spy agencies ng dalawang bansa ay nagtutulungan para maabot nila ang kung anumang hangarin nila. Ngunit kahit na ganito, hindi rin maipagkakaila ng dalawang bansang ito ang pagdududa nila sa bawat isa na siyang dahilan ng kanilang paniniktik sa isa't isa. Sa katunayan nga raw, ayon sa mga eksperto, mas marami pa ang ginagawang paniniktik ng bansang Israel sa Amerika kung ikukumpara ang pang-iispiya nila sa iba pang bansa sa buong mundo. Ayon pa nga sa klasipikadong dokumento ng National Security Agency na isinapubliko noong taong 2014, binanggit dito na sinusubukang pag-aralan ng mga Israeli ang tunay na katayuan ng Amerika kung ang problema sa Middle East ang pag-uusapan. Isa sa naging tanyag na kaso noon ay nang makulong ang isang US Navy analyst na nagngangalang Jonathan Pollard, kung saan ito ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo noong 1987. Ito ay matapos siyang mahuli sa salang pagnanakaw ng mga sekretong dokumento ng Estados Unidos at pagbebenta nito sa bansang Israel. Dahil sa pagiging likas na malihim ng ganitong mga organisasyon, napakahirap malaman kung ano ang kasagutan sa kung ano ang ginagawa ng CIA at Mossad, maging kung paano nila isasagawa ang kanilang mga sekretong gawain at misyon. Kung hindi lamang sa mga klasipikadong mga dokumento na patungkol sa mga hakbang na ginawa ng nasabing ahensya at mga memoir ng dating espiya, tiyak na mahihirapan ang mga tao na paghambingin ang CIA ng Amerika at Mossad ng bansang Israel. Itinatag ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos ni President Harry S. Truman noong 1947. Ito ay naging hakbang niya para masolusyonan ang lumalaking tensyon na namamagitan sa kanila ng USSR noong matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang layunin ng mga opisyal ng CIA ay ang maglahad ng mga mahahalaga at klasipikadong impormasyon sa presidente ng Estados Unidos at sa mga miyembro ng gabinete nito. Sa ngayon, halos umabot na sa 21,000 na mga tao ang nagtatrabaho para sa Central Intelligence Agency. Subalit kahit na ganito karami ang mga tao nila, iilan lamang sa kanila ang nagtatrabaho bilang mga espiya. Kahit na napakarami ng mga babaeng espiya na nagtatrabaho para sa ahensyang ito, simula pa noong ito ay itinatag, hindi rin maipagkakaila ang matagal ng pag-iral ng sexism sa ganitong sangay ng gobyerno. Marami ring mga dating empleyado rito
na nagsasabing may pumipigil daw sa mga babaeng espiya para hindi tumaas ang kanilang ranggo sa CIA. Noong taong 1992 naman, halos abot sa 10% ang bilang ng mga babaeng nagtatrabaho sa mga non-support na gawain. Mas mababa ito kung ikukumpara sa 40% bilang ng mga trabahador nila. Napakarami ring napagdaanan ng naturang ahensya sa paglipas ng panahon. At nitong 2018 lamang, sumumpa si Gina Haspel bilang pinakaunang babaeng direktor ng Central Intelligence Agency. Buwan ng Disyembre 1949, binuo naman ng Mossad para magsilbing tagapamagitan at siyang magkokonekta sa iba pang intelligence agencies kagaya na lamang ng Army's Intelligence, ng Shin Bet na isang internal security service at maging ng Foreign Office. Sa year 1951 naman, muling inorganisa at inayos ang Mossad para maging bahagi na ng opisina ng Prime Minister ng Israel. Sa kaparaanang ito, direkta silang magpapaabot ng ulat sa punong ministro kung sakali. Mula sa kanilang headquarters sa Tel Aviv, binigyang tuon ng Mossad ang Foreign Intelligence. Ayon pa sa kanilang website, ang kanilang layunin ay ang magkalap ng mga impormasyon, mag-analisa ng mga importanteng bagay hinggil sa natanggap nilang klasipikadong kaalaman at maging ang pagsasagawa ng mga tago o lihim na operasyon sa loob at labas ng bansang Israel. Kung hihimayin natin, malalaman nating ang pananaw ng Mossad ay nakapaloob sa kanilang motto na halaw sa Biblia. Sa pamamagitan ng panlilinlang, ikaw ay nagpapahayag ng digmaan upang maisakatuparan ng maayos at madalian. Kumuha ng halos 70,000 na tao, subalit mga nasa 50 lamang ang nagtatrabaho bilang mga espiya at sila ay tinatawag nilang katsa. Maraming katsa na babae at naging mataas na rin ang pagtingin ng Central Intelligence Agency sa mga kababaihang kasapi ng operatiba. Ayon pa sa chief ng Mossad na si Tamir Pardo, kabaliktaran sa kung anong nakasanayang paniniwala, makikita raw na mas higit ang kapabilidad ng kakayahan ng mga babae sa kalalakihan kung ang pag-uusapan ay tungkol sa teritoryo, pag-analisa ng mga sitwasyon at maging sa kamalayan sa usaping spasyal. Dagdag pa niya kung sila ay magaling, tiyak na sila ay napakagaling. Kapag ninais din nila na maisakatuparan ang kanilang misyon, pang-aakit ang pinakapaboritong paraan ng mga espiyang babae ng Mossad. May mga bagay-bagay rin na napakahirap para sa kanila. Kaya hindi sila pinipilit ng mas nakatataas sa kanila. Sinabi pa sa mga reporter ng isang babaeng espiya na mula sa Israel na mas maliit daw ang tsansa ng mga lalaking espiya na makapasok sa mga ipinagbabawal na lugar. Mas malaki daw ang tsansa ng isang nakangiting babae na magtagumpay. Ngunit mariin niyang sinabi na ang sex ay hindi nila ginagamit bilang isang sandata. Ang pagsasanay ng mga espiya ng CIA ay ginaganap sa kanilang headquarters na matatagpuan sa Langley, Virginia. Upang matanggap sa pagsasanay bilang espiya ng CIA, kailangan na ang aplikante ay nasa legal age na 18, pataas, may background sa agham, engineering o negosyo, at hindi gumagamit ng droga sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa ikalawang wika ay itinuturing na isang asset din para matanggap sa nasabing ahensya. Nakatuon din ang pagsasanay ng Central Intelligence Agency sa paraan ng pagharap sa mental stress. Sa pamamagitan ng mga mahihirap na karanasan, natututo ang mga bagong miyembro kung paano maging epektibo at magkaroon pa rin ng pokus sa kabila ng kakulangan ng tulog, pagod at sa gitna ng matinding panganib. Natututo rin sila ng pagsasanay sa paghawak ng baril at hand-to-hand combat. Ngunit, ang pinakamahalagang bahagi ng pagsasanay ng CIA ay ang pagtuturo at pagsasanay kung paano isakatuparan ang mga lihim nilang gawain. Ito ay umaabot pa ng taon bago makumpleto. Ayon sa isang dating espiya ng CIA na si Amaryllis Fox, ang mga trainee ay gumagala sa paligid ng DC ng punong-puno ng sigasig dahil hindi alam ng mga sibilyang nasa paligid nila ang kung anumang nangyayari sa kanilang harapan. Sa isang sikretong pasilidad ng pagsasanay na tinagurian nilang farm, natututunan ng mga bagong miyembro ang mga praktikal na kakayahan na kailangan nila
upang maging isang matagumpay na espiya. Tinuturuan sila ng elicitation o bumps, isang sining ng pagkuha ng impormasyon at pagpapaamin ng isang target. Natututo sila kung paano magsagawa ng dead drops at brush passes upang maipaabot ang impormasyon o mga materyales. Nagiging bihasa rin ang mga espiyang ito sa pagtuklas at pag-iwas sa surveillance. Sa panahon ng pagsasanay, ang ibinibigay sa kanilang mga target ay mga batikan na espiya. May ilan sa mga espiya na itinuturing na tungkulin ang pagbabahagi ng kanilang napaghirapang kaalaman sa mga susunod na henerasyon ng mga espiya. May iba na naghahanap lamang ng madaling assignment na malapit sa kanilang tahanan. At may ilan naman na pinarusahan dahil sa mga pagkakamali nila sa larangan ng paniniktik. Masasabing na mas kaunti ang mga requirement para sumali sa Mossad kaysa sa CIA. Ngayon sa kanilang website, lahat ay malugod nilang tinatanggap kahit anong relihiyon, nasyonalidad o trabaho. Ang pagsasanay ay nagaganap sa Midrasha na malapit sa bayan ng Herzliya, kung saan ang mga potensyal na aplikante ay sumasailalim sa serye ng mga pagsusuri sa psychological at aptitude test bago magsimula sa kanilang 3 taon na pagsasanay. Sa panahong ito, tinuturuan ang mga bagong espiya sa mga sining ng espionasya o paniniktik, pagpapakalat ng mga ahente at pag-iwas sa surveillance. Mararanasan din nila ang masinsinang pagsasanay ukol sa iba't ibang paraan ng pagpatay. Paano nga ba maihahambing ang CIA at Mossad? Mayroong mga magkahawig na istruktura at mandato ang dalawang ahensyang ito at ang kanilang mga aplikante ay sumasailalim sa parehong pagsasanay. Marahil ang pinakamagandang paraan upang makita kung paano sila nagkakasalungat sa isa't isa ay sa pamamagitan ng kanilang aksyon. Bagaman ang kanilang gawain ay puno ng sekreto, sa paglipas ng panahon ay may mga detalye ring nabunyag tungkol sa tagumpay at kabiguan ng parehong ahensya. Ang pangunahing layunin ng Central Intelligence Agency ay ang pagkolekta ng mahahalagang impormasyon upang mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng Estados Unidos at ng kanilang mga kaalyado. Sa pamamagitan ng iba't ibang operasyon at proyekto, ang CIA ay nagtatrabaho upang malaman ang mga plano ng iba't ibang bansa at grupo na maaaring magdulot ng banta sa kapayapaan at kaligtasan ng bansa. Sa kasaysayan ng CIA, mayroong isang operasyon na kilala bilang Operation Rubicon, na itinuturing na isa sa mga pinakamalaki, pinakamatagal at pinakamatagumpay na operasyon na isinagawa ng ahensya. Sa ilalim ng Operation Rubicon, nagtagumpay ang CIA sa pagkakaroon ng malalim na impluwensya sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa mga lugar na may kritikal na kahalagahan sa kanilang interes at seguridad. Sa pamamagitan ng Operation Rubicon, na nagtagal ng maraming taon, na ipagtanggol ng CIA ang kanilang mga interes at naging instrumento sila sa pagtupad ng kanilang misyon. Sa likas na kasanayan sa pagsusuri ng impormasyon, teknolohiya at taktikal na operasyon, nagtagumpay ang CIA sa pagtukoy ng mga banta, pagsasagawa ng covert surveillance at pag-aaral ng mga estratehiya ng kalaban. Nagsimula ito bilang isang di-opisyal na kasunduan sa pagitan ng dalawang magkaibigan, ang NSA cryptographer na si William Friedman at Boris Hagelin, may-ari ng Crypto AG. Ang Crypto AG ang isa sa pinakatanyag na tagagawa ng mga coding machine at kabilang sa kanilang mga kliyente ay ang mahigit 60 na mga bansa sa buong mundo. Nagkasundo ang dalawang magkaibigang ito na ibebenta lamang ang mga coding machine sa mga bansang palakaibigan sa ibang nasyon. Sa buong dekada 50, halos lahat ng coding machine ng Crypto AG ay naibenta sa Estados Unidos kung saan ang mga makinang ito ay kaya nilang basahin. Naging matibay ang pagkakaibigan ng dalawa sa loob ng maraming taon at iyon ay dahil sa mga mahahalagang impormasyon na ibinibigay ng Crypto AG. Ang mga ahente ng CIA, katulong ang mga opisyal ng West German Intelligence, ay nagplano ng isang kapanapanabik at komplikadong operasyon upang bilhin ang Swiss company noong Hunyo 1970.
Naging lihim ang kanilang pagbili at ito ay sa pamamagitan ng intermediary, kung saan magagawa nilang linlangin ng gobyerno ng Switzerland. Maging ang mga simpleng empleyado ng Crypto AG ay hindi alam ang tunay na pagkakakilanlan ng bagong may-ari ng naturang kumpanya. Kapag kontrolado na ng CIA ang kumpanya, ipagpapatuloy nila ang pagbebenta ng mga hindi gaanong ligtas na mga coding machines sa mga kaaway nilang bansa. Sa katunayan nga, dahil sa kanilang mga kaalyado, halos ilang dekada ring walang balakid sa pag-access nila ng mga klasipikado at intelihensyang datos mula sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na sa kasagsagan ng Cold War. Ang mga datos na nakuha mula sa mga makina ng Crypto AG ay naging makabuluhan sa maraming kaganapan sa Cold War, kalakip na rito ang Suez Canal Crisis noong 1956, ang Camp David Peace Accords noong 1978, at ang Iranian Hostage Crisis noong 1979. Tulad ng CIA, ang pokus ng Mossad ay nakatuon sa pagkontra sa terorismo at pagkolekta ng intelihensyang datos. Sa mga nakaraang taon, nakisali rin ang Mossad sa venture capitalism na nag-i-invest sa mga tech startup upang manatili sa cutting edge ng mga cyber technologies. Hindi rin nahiya ang Mossad na aminin na ang covert operations kabilang ang mga pag-assassinate ay isang malaking bahagi ng kanilang gawain. Isa sa pinakamataas na tagumpay ng Mossad ay ang pagdukot sa Nazi war criminal na si Adolf Eichmann. Si Eichmann ay isa sa mga arkitekto ng Holocaust at siya mismo ay responsable rin sa malawakang pagpatay ng 6 na milyong mga Hudyo sa Europa, at pagkatapos ng digmaan, siya'y nakatakas sa katarungan at pumuslit patungong Argentina. Doon sa Argentina ay namuhay siya ng mapayapa kasama ang kanyang pamilya. Gumamit siya ng pekeng pangalan na Ricardo Clement. Nang magkaroon ng relasyon ang anak ni Eichmann sa anak ng isang Jewish refugee na nagtago sa Dachau concentration camp, natuklasan ng ama ng babae ang tunay na pagkakakilanlan ni Eichmann. Agad din siyang nagbigay ng babala sa mga opisyal ng Israel at nagpadala naman ng Mossad ng isang mahusay na puwersa para hulihin siya. Karamihan sa mga miyembro ng puwersang ito ay nawalan ng buong pamilya. Noong May 11, 1960, nang makita nila siya, lumapit ang mga agent ng Mossad kay Eichmann habang siya ay naglalakad pa uwi mula sa kaniyang trabaho sa isang pabrika ng Mercedes-Benz. Nagbuno sila hanggang sa mapabagsak ito. Pagkatapos, dinala siya sa isang naghihintay na sasakyan at agad ding umalis sa lugar na iyon. Dinala nila si Eichmann sa isang safe house kung saan siya'y inusig ng ilang araw bago siya pinainom at inilipat sa isang eroplano patungo sa Israel. Ang kaniyang kaso ay ang unang televised trial sa kasaysayan at iyon din ang kauna-unahang pagkakataon na malaman ng buong mundo ang tunay na detalye ng Holocaust. Sinabi ni Eichmann na siya'y sumusunod lamang sa mga utos, ngunit kabaligtaran naman sa kaniyang mga pahayag ang ipinakita ng mga ebidensya. Noong nagkaroon na ng hatol sa krimeng kaniyang ginawa, siya ay binitay noong Hunyo 1962. Ang ilan sa pinakamalalaking tagumpay ng Mossad at CIA ay nangyayari kapag nagtutulungan silang dalawa. Kagaya ng Operation Olympic Games na nagsimula noong 2006, iniulat na nagtulungan ng isang ahente ng CIA at mga operatiba ng Mossad upang hadlangan ang plano ng bansang Iran. Ang mga operatibang ito ay lumikha ng isang sopistikadong digital weapon na tinatawag na Stuxnet virus. Dahil hindi direktang ma-access ng mga hacker ang mga sistema ng planta, nagsagawa sila ng isang komplikadong operasyon upang ma-infect ang mga laptop ng 5 magkaibang kumpanya na pinaniniwala ang konektado sa pasilidad na may mapaminsalang virus. Ang mga patient zeros ang nagpakalat ng virus sa mga kontroladong computer ng planta sa pamamagitan ng mga USB drive na nagresulta sa pagkasira ng mga centrifuge ng planta at pagpigil sa Iran na mag-enrich ng uranium na isang mahalagang bagay para sa kanilang ipinapatupad sana na nuclear program. Halos umabot ng 1 taon bago natuklasan ng mga Iranian ang virus sa kanilang mga sistema. At hanggang sa ngayon, hindi pa opisyal na inamin ng US o Israel ang pag-ataking ito.
Kapag ang isang operasyon ay matagumpay, malabong marinig ito ng publiko sa loob ng ilang mga taon, na kung minsan ay hindi na nga naririnig sa mga balita. Sa kabilang banda, ang mga pagkakamali ay madalas na nagiging malaking usapin. Sa mga huling dekada, naging sentro ng pansin ang Central Intelligence Agency dahil sa umano'y pagkabigo nito na mapigilan ang mga atake sa World Trade Center noong 9/11. Dahil dito, sila'y dumaan sa masusing pagsisiyasat at pagdududa, lalo na noong matapos ang pagkakadiskubre ng WikiLeaks breach. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malawakang kontrobersya at nagbigay daan sa mas matinding pagsusuri sa kanilang mga operasyon at security protocols. Isa pa sa nagdulot ng pag-aalala sa publiko ay ang pagdami ng mga pangamba ng mga Amerikano hinggil sa kanilang privacy. Noong 2015, hinarap ng CIA ang mga demanda at pagbatikos sa kanilang mga pamamaraan ng pag-uusisa na pinaniniwala ang kinalakipan ng torture. Hindi rin nakawala ang Mossad sa mga ganitong batikos. Madalas silang inaakusahan na masyadong nakatuon sa kanilang karatig bansa at mortal na kaaway ang Palestine. Nagiging sanhiraw kasi iyon ng pagkakamali nilang makita ang mahahalagang impormasyon sa iba pang parte ng gitnang silangan at sa buong mundo. May mga iskandalo rin na nasangkot ang mga sheriff nila. Noong 1972, naglunsad ng isang atake ang mga teroristang Palestino sa 1972 Munich Olympics na pumatay sa 6 na atleta ng Israel at 5 trainer nila. Agad na tinugis ng mga agent ng Mossad ang mga teroristang sinasabi na nasa likod ng ganoong pag-atake. Ngunit noong 1973, binaril nila at pinatay ang isang waiter na taga Morocco sa Norway. Inakala kasi nila na siya ay isa sa mga 5 opisyal ng Mossad ang nilitis, ngunit kalaunan ay pinalaya rin at nagbigay na lamang ng tulong ang Mossad sa pamilya ng biktima